Hello, good day. This is Jade again from Custard's Chicken Breeding Farm. So in this video, makikita nyo yung ating mga purebred na giroms, no? So pwede natin tawaging purebred to ngayon kasi 5 generations na po ito sila of no infusion or cross sa ibang manok, no? Or foreign breed. So by definition, no? Nakita ko sa parang draft ng standard ng native chicken before. So yun yung nakalagay, no? 5 generations of walang crossbreed sa ibang lahi na foreign, pwede nang tawaging purebred, no? So ito sila, 3 generations of brother to sister or half brother half sister mating. Ito sila, so grabe na inbred. And then sa 4th and 5th generation nag back crossing na ako. So ito sila, ganun din. Etong females are 5th generation females, 5th generation giroms. And itong male is a 4th generation girom. So backcross po ito sa tito nila, no? So backcross sa tito. Kaya we're hoping na maganda ang resulta kasi po sa totoo lang po, halos wala na pong mababa pasyadong porsyento ng mga nabubuhay dito sa kanilang mga anak ng mga 3rd generation kasi grabe nang ka-inbred talaga, maliliit yung anak, sakitin masyado. So, yun yung mga nangyayari dito sa girom natin. But, lately, parang okay na yung resulta, no? Though ito bagong setup lang to. Dati kasi nagmamadali talaga ako. Ngayon, medyo delay ko na. Para okay na yung size ng itlog, no? So, ito sila magkakamukha talaga tong mga to, no? Iba lang yung color kasi hindi ko talaga... gusto ko pang palabasin yung mga blacks, no? Gusto ko may black tsaka may barred. So, dalawang color lang po yan sila, black, barred, tsaka double barring. So, tatlo. Titingnan mo, no? So, yung rooster natin gamit dito sa double barring gene. Kaya ang lahat ng anak nito po ay bulik po, no? So, bulik lahat. And, hopefully, maganda na yung quality. Kasi yun nga, no? So, ito po, itong girom po is the center of our breeding program dito sa farm. Kasi po, ilang years po nating nag-sacrifice, no, nag-suffer ng kanilang pangit na performance because of inbreeding para lang po makapag-produce tayo later on ng mga parent stocks na very efficient. So yun po ang reason bakit in the near future po, hopefully, again sabi ko parang May or June ba yun? Parang May or June makakabenta po yung farm ng sobrang murang sisiw na will start with 40 pesos each and eventually baka bababa pa to 35 to 40 next year. So ito with the naked necks, no? And others, depende sa demand ng farm, magpuproduce ng mga sobrang hopefully magagandang manok, no? So yung demand, yung ating tag 55 pesos na manok will still continue kasi may mga market talaga tayo na mas prefer yung 7 to 9 week old na market, no? Pero for others na mas gusto mas malasa daw, no? So and mas older yung age, mag-release tayo in the near future nung mga ganon, no? Around 3 to 4 months bago pa ma-dispose. So yung mga yun po, most likely will make use of our girom and our Caleb lines, no? So ito sila, no? And we'll try to blend them properly, no? Kung anong process pa, no? Ng ating mga linyada kasi madami dito sa farm, no? Meron tayong girom, merong Balkin, may Andrelin, tsaka meron tayong Calebs, no? And meron tayong Shamu Asils as backups, no? Depende sa feedback ng ating customers. Pag sinabi nilang sir, medyo mas mabilis-bilis pa sir, okay. So mag-adjust na naman tayo. So medyo i-prepare ko na, no? Ang most scenarios na mangyayari pag sinabi ng customer natin, sir, ganito ang mga manok natin sir, medyo maliit. Okay, so gamit tayo ng ibang rooster or ibang crosses, no? Pag sinabing sir, medyo mabilis, so gamit tayo ng ibang crosses again. So ganito po sa farm, no? But most of these talaga maganda yung katawan talaga. So tulad nito, itong rooster natin, selected talaga to, no? Out of many girom natin. So ito yung pinili natin para sa
propagation ng kanilang linyada. And eventually, kapag maganda na yung resulta later on, plano kong i-backcross to again sa third generation na girom. Kasi yung third generation ko na girom is like, yung tatay nitong rooster, is like the best, no? One of the best. Grabe talaga. Solid na solid yung katawan nun. Ang problem lang with him is single barring lang siya. So, hindi lahat talaga lalabas ng bulik. No? So, eto, rooster natin, medyo nahirapan pang maglakad kasi bagong lipat lang yan dito, tapos nakipag-away sa kapatid niya dito sa kabila. So, kasi hindi ito design for breeding talaga, no? Growing area ko to. Kaso naubusan talaga ako ng area. So, kaya dito ko muna nilagay. Hanapan ko pa to ng ng solusyon, no? So, kinakain nila yung balahibo, yung problem ko dito. So, sa kabila, may Rhode Island Red na excess, no? So, walang malagyan, dyan lang yan. So, ito po, no? Anyway, for those interested na makabili ng sisi o ng ating upgraded natives, no, mga apo ng ating girom, descendants ng ating girom, may available po tayo this Saturday po around 300 heads to 400 heads pa. So, this is Jade again from Custom's Chicken Breeding Farm, and I hope you enjoyed looking at my chickens, no, na magaganda ang katawan. So, hindi po ito mga sobrang laki, no, balansyado po ito. So, this is Jade again from Custom's Chicken Breeding Farm, and good day.